Hello everyone, welcome back to our channel. This is Jose the Adventurer. Para sa isang talakayan tungkol sa kasaysayan ng ating sanlibutan at sa ating bansa, kung ano ang magiging role natin, no? Hindi lang sa namumuno. Ngayon nga na mas swear na ng pagka-presidente si President Bongbong Marcos. So lahat ay nakatingin sa kanya kung ano ang mga plataforma kanyang binitiwan noong siya'y ng kampanya. At buong sambayanang Pilipino ay umaasa, no? Marami tayong mga expectation kahit ang ibang mga bansa. Unti-unti na siyang lumalapit. At nag-congratulate, welcome ang ating bagong Pangulo. Ngayon po ay talakayin natin ngayon ang si Bongbong Marcos at si King Nebuchadnezzar. So, ito pong channel na ito ay tayo po ay tumutukoy sa mga lessons na makuha natin sa kasaysayan at apply natin sa ating panahon. Dahil ang kasaysayan po ay kusang nag-repeat or history repeat itself. So kung malilimutan natin ang mga lessons sa kasaysayan, sabi nga sa isang quotation, we have nothing to fear in the future except as we forget the way the Lord has lead us in the past. So wala tayong dapat katatakutan sa hinaharap malibang ating kalimutan kung paano tayo ginabayan ng ating Diyos. We are a nation under God. Ginabayan tayo ng Diyos. Ito ang bansa na binigay ng Diyos para sa atin. So, sa nabanggit na natin na mga previous videos ko, ang sabi nga no, sa Proverbs, righteousness exalts a nation. Ang katwiran ang siyang mag-isa sa bansa. At kung ang nangulo, no, ang namumuno ay matalino at may takot sa Diyos, ang mga kanyang mga nasasakupan ay ganoon din. Yan ang sabi sa Proverbs po. Kaya kung kakalimutan ng mga namumuno na maging matuwid, maging patas, maging just ruler, kung nawala ang iba ay ganun din. Kung ano ang layunin ng Diyos sa nangunang namumuno, ganun din ang sumunod. So babalikan natin ang kasaysayan. 2,500 years ago in the kingdom of Babylon. So I know many of us have already known, read in the history books, si King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar ay siyang pinakamalakas na pinuno ng Babylonia or tinatawag na Neo-Babylonian Empire. So siya ang nagsakop sa Media, Persia, Egypt, Libya at Middle East. Siya ang master ng buong Middle East at that time. So, ano ang makuha nating lesson sa kanya na pwede nating ma-apply sa ngayon, sa ating panahon? So, si King Nebuchadnezzar, ang kanyang kingdom na tinatawag na Babylon, ay mayroon silang tinatawag na supply ng food na good for 20 years. Kahit hindi sila, sabihin natin, hindi sila lalabas ng kanilang mga bahay, ng syudad, ay mabubuhay pa rin sila sa loob, no, for 20 years. Ganun kayaman ang Babylon. Tapos napapaligiran siya ng tinatawag na Euphrates River, na kung saan nandun ang pinagkukunan nila ng pagkain. Nandoon ang tinatawag na mga komersyo, no, mga ship na galing sa iba't ibang mga parte ng mundo, nagdadala ng mga produkto sa kanila.
Kaya ang Babylon ay naging tanyag, naging so powerful na siya ang ginamit ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin. Pero ang problema kay King Nebuchadnezzar, ito kasi ang ito ang malimit nating problem as a human being. Yung ego natin, yung pride natin. Minsan yung pride natin, yun yung nakakasira sa atin. Ito si King Nebuchadnezzar dahil sa kanyang mga achievement, naging prideful siya. In fact, si Saddam Hussein, in-idolize niya ito si King Nebuchadnezzar. Kasi nga, sa mga exploits ni King Nebuchadnezzar, gusto ni Saddam Hussein na magiging pangalawang King Nebuchadnezzar. Kaya nga sa mga building projects niya sa Iraq, Baghdad, nandun yung pangalan ni Saddam Hussein. Sa mga poster niya, nandun yung mukha ni King Nebuchadnezzar, nandun din yung mukha ni Saddam Hussein. So, ano ba ang naging problema ni King Nebuchadnezzar? So, siya ay prideful, no? Naging mapagmataas siya. So, binigyan siya ng isang lesson na kailanman ay hindi niya malilimutan. So, itong lesson na ito rin ang lesson na pwede nating mapagkuhanan ng mga leksyon ngayon sa ating panahon. Kasi kung ano ang problema noon, ganoon din naman ngayon. Magkaiba nga lang ang time. Pero same din ang mga principle. So, minsan natulog siya. Sa kanyang pagtulog na naginip siya ng isang nakakapangilabot na panaginip. Sa kanyang panaginip ay nakakita siya ng mataas na kahoy, no? Sa kanyang panaginip, malaking kahoy sa gitna ng sanlibutan. Napakahaba, no? Matibay. Tapos ang kanyang height ay aabot sa langit. Tapos ang kanyang height makita nga sa buong kalupaan kasi nga ang taas. Tapos ang kanyang mga dahon at ang mga bunga ay marami. Kahit mga hayop ay kumakain sa pagkain ng kahoy. Tapos mga ibon doon natutulog. So ang lahat ay nabuhay sa ilalim ng puno at kumakain. Ngayon, ang sunod na nakita niya ay nakakita siya ng isang watcher. Tawag itong watcher na bumaba mula sa langit. At siya'y sumigaw ng malakas at nagsabi, "Ibuwal ang kahoy, putulin ang mga sanga niya, tapos lagasin ang mga dahon at itapon ang mga bunga niya. Paalisin ang mga hayop sa ilalim niya at mga ibon sa ilalim niya." So, puputulin ang kahoy, pero may maiwan siyang ugat sa lupa na nakatali sa bakal na tanso. Tapos, mababasa siya ng dew, morning dew. Hayaan siyang mabasa ng hamog ng langit at kakain siya ng damo gaya ng hayop. Tapos, ang sunod nangyari, hayaang bigyang puso ng pusong tao ay mapalitan ng puso ng hayop. Sabihin, yung tao ay bigyan ng puso ng hayop. Tapos, mangyari ito sa kanya 7 beses. So, ano kayang ibig sabihin nito? So, in-explain ito ni Daniel. Ito si Daniel, isang Hebrew na nabihag ni King Nebuchadnezzar at ginawa niyang presidente sa kanyang mga ministro. Or siya ay president of the ministers. So, pinatawag siya, ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngayon, ito ang lesson na ating makukuha. Sabi ni Daniel, ito ang kalugan o hari. Ito ang pasya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na hari. Ano ang pasya ng langit? Na ito po ang tingnan natin mga kapatid. Ang ating buhay ay hindi sa atin lang. May nagpapasya sa atin, may nagpaplano.
So ito ang kalugan o hari, at siyang pasya ng kastaasan na sumapit sa aking Panginoon na hari. Ikaw ay mahiwalay sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. So si King Nebuchadnezzar, hihiwalay sa mga tao, isasama siya doon sa mga hayop sa kapatagan. Ikaw ay kakain ng damo na gaya ng baka, at mababasa ka ng hamog ng langit. 7 beses itong mangyari sa iyo. Ibig sabihin, 7 taon. Hanggang sa iyong, pansinin niyo ang lesson na gustong iparating ni Dinya. Hanggang sa iyong malaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa karya ng tao at nagbibigay nito sa kanino mang ibigin niya. So ang problema ni King Nebuchadnezzar, ayaw niyang aminin na ang kanyang kapangyarihan ay bigay ng langit. So yan ang gustong lesson na gusto ng Diyos na ipaalam kay King Nebuchadnezzar na ang kanyang kapangyarihan ay hindi sa kanya yan. Bigay yan ng langit. Huwag abusuhin ang kanyang kapangyarihan. So yun nga ang nangyari kay King Nebuchadnezzar, na yamang kanilang inutos na iwan ang tuod ng mga ugat ng kahoy. So ibig sabihin, pinutol yung kahoy pero may naiwang ugat pa at nakatali ng isang tanso. Ibig sabihin, mananatili ang kanyang kapangyarihan bilang hari habang siya ay 7 taon na magiging baliw. At pagkatapos noon ng 7 taon, siya ay babalik sa kanyang normal na pag-iisip at ibabalik ang kanyang kaharian. So, yun nga ang nangyari, mga ka-adventurer. Ang nangyari kay King Nebuchadnezzar, siya ay itinapon sa labas, no? Naging siya, naging baliw. Pinalaya siya sa mga tao, kumain ng damo, ng gaya ng baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit. 7 years. At ang kanyang buhok ay lumago, tumubo ng sama ng balahibo ng agila. At ang kanyang mga kuko, sama ng kuko na katulad ng mga kuko ng mga ibon. So, ganoon ang nangyari kay King Nebuchadnezzar. Mula sa pinakamakapangyarihang hari, naging baliw for 7 years. Kaya yan, mga kaibigan, mga ka-adventurer. Kung ang isang tao ay nagmamataas, kaya ng Diyos na siya ay pababain. Kung sa tingin ng isang tao na siya ay napakataas ang kanyang posisyon at gagamitin niya ang kanyang posisyon upang abusuhin ito, kaya ng Diyos na siya ibaba, kagaya ni King Nebuchadnezzar. Yan po ang lesson ng ating kasaysayan. So, after 7 years na nabalik ang kapangyarihan ni King Nebuchadnezzar, so, inamin na niya kung ano ang kanyang pagkakamali. Sabi niya, ngayon ako si Nebuchadnezzar ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari sa mga langit, sapagkat ang lahat ng gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan. At yung nagsisilakad sa pagmamataas ay kanyang maipababa. Yun ang lesson ng kasaysayan. So ngayon po, mga kaibigan, mga ka-adventurers, ating idalangin ang ating mga pangulo, mga leaders, na hindi sila magkakaroon ng pag-iisip na prideful. Dahil pagka yun ini-entertain natin yung pride, diyan tayo mabubuwal. Ang ating bansa ay magiging matatag tayo kapag tayo mapagkumbaba sa harap ng Panginoon. Siya lang ang magtataas sa atin. I admire our President Bongbong Marcos kasi nga kahit anong paninira ang natanggap niya sa kanyang pamilya. Anyway, lahat naman po tayo ay hindi po tayo perfecto. Walang perfecto sa atin. Romans 3:23, all have sinned. Lahat tayo nagkakamali. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag tayo nagkakamali ay wala na tayong mabuting nagagawa. No? Meron pa din tayong kabutihan kahit nga yung mga sobrang sama na meron pa rin silang kabutihan. So, I admire President Marcos dahil nga siya ay kahit anong paninira, hindi man lang sila kailanman ay nag-revenge sa kanila, no? So,
yan ang isa sa spirit nila na humble. So pagpatuloy natin dalangin, nagabayan siya ng ating Panginoon. At kung ano ang kalooban ng Diyos ay magawa niya para sa ating bansa, para sa atin at sa iyo at sa buong mundo. Dahil malaki po ang gampanan natin bilang mamayang Pilipino. So abangan niyo po ang ating mga susunod na video tungkol sa mayroon naman tayong video ngayon na ang role natin at mayroon ding mga role natin between China. Ano ang magiging role natin bilang bansang Pilipinas. So nawa po ay bless ang bawat isa sa atin at magandang araw po sa ating lahat at nawa kung hindi ka pa nakasubscribe ay subscribe sa ating channel at kung meron kayong mga katanungan pwede kayong mag-comments below. Bye!